sitwasyong patuloy na nagbabago, bilang mga guro sa kasalukuyan man o hinaharap, tungkulin natin gawing epektibo, malikhain at makabuluhan ang bawat sandali ng pagkatuto. At isang paraan upang may sakatuparan ito ay ang paghahanda at paggawa ng mga kagamitang pampagtuturo. Magandang araw mga ka-eduk! Ako si Nicole Quiñones at sa video ito, samahan ninyo ako sa pagtuklas ng 5 orihinal at malikhaing kagamitang pampagtuturo na ako mismo ang dumisenyo at dumikha. Mga kagamitang hindi lamang para sa pagsasanay o pagtataya, kundi para sa puso ng edukasyon. Ang pagyabong ng isipan at damdamin ng bawat mag-aaral. Sa video ito, ibabahagi ko sa inyo ang pangalan o katawagan ng bawat kagamitan, ang mga kinakailangang materyales sa paggawa, ang hakbang-hakbang na proseso ng pagbuo, mga mungkahing paraan ng paggamit sa loob ng klase at higit sa lahat ang kahalagahan ng bawat isa sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Kaya huwag na natin patagalin pa, simulan na natin. Ang tawag sa unang kagamitang aking ginawa ay mukha ng kaalaman na may kinalaman sa kung paano natin tinitingnan hindi lang ang pagkatuto kundi pati na rin ang emosyon ng ating mga mag-aaral. Para sa paggawa nito, kakailanganin natin ng ilang simpleng kagamitan. Ngayon, paano naman natin ito bubuuin? Narito ang mga hakbang. Una, itiklop natin ang vellum paper gamit ang gatefold. Para itong dalawang pinto na magbubukas sa gitna. Balutan ang buong vellum ng anumang papel na may disenyo o kulay para magandang tingnan. Sa labas ng papel, idikit natin ang mukha, pwedeng guhit o nakaprint. Ito ang magiging pabalat ng ating mukha ng kaalaman. Sa loob ng papel, ilagay natin ang aktibidad o gawain na kailangang sagutan ng mga mag-aaral. Sa likod naman, idikit ang mood meter kasama ang mga larawan ng karakter mula sa inside out. Para naman ito sa bahaging emosyonal ng ating mga mag-aaral. Para mas personal, maaari nating lagyan ng pangalan ng mag-aaral sa harap. Parang may sarili silang booklet ng pagkatuto. Paano naman natin ito magagamit sa aktwal na pagtuturo? Narito kung paano. Bawat mag-aaral ay bigyan ng isang mukha ng kaalaman kung saan nakalagay sa loob nito ang gawaing dapat nilang gawin o sagutan. Ang mood meter na nasa likuran ng mukha ng kaalaman ay maaaring gamitin naman sa pangungumusta o pag-alam sa mood o nararamdaman ng mga mag-aaral bago magsimula ang talakayan. Kailangang tapusin ng mga mag-aaral ang nakalaang gawain at ipasa ang kanilang mukha ng kaalaman. Matapos masuri o mamarkahan ng guro ang kanilang mga gawa, maaaring i-display ang mga ito sa loob ng classroom upang magsilbing paalala o gabay bago simulan ang panibagong paksa o gawain. Ito rin ay maaaring magsilbing disenyo mismo sa loob ng classroom. Ngayong alam na natin kung paano ito ginagawa at ginagamit, pag-usapan naman natin kung bakit mahalaga ang nasabing kagamitan. Narito ang mga kahalagahan ng mukha ng kaalaman. Una, ang kagamitang ito ay maaaring gamitin para sa iba't ibang asignatura at inirekomendang gamitin para sa mga gawain individual para sa motibasyon, pagganyak, formatibo o sumatibong pagtataya. Pangalawa, nagpapakita ito ng individualized materials na mas malikhain at nakakaengganyo para sa mga mag-aaral. Bukod sa mga gawaing ibinigay na nakalagay sa mukha ng kaalaman, ay maaaring malaman ng guro ang mood o nararamdaman ng mga mag-aaral sa malikhain o kakaibang paraan sa pamamagitan ng mood meter. Matapos ang gawain, maaaring gawing dekorasyon o i-display ang mga ito sa loob ng classroom upang mabalik-balikan ng mga mag-aaral at dagdagan ang kagandahan ng silid-aralan.
nagiging instrumento rin ito upang maipakita ang pagsulong ng mga mag-aaral sa paglipas ng mga araw, lalo na kung ito ay itinatabi. At bukod dito, maaari rin itong gamitin bilang alternative portfolio o bahagi ng pagtatala ng progresibo at malikhaing output ng mga mag-aaral. Sa kabuuan, sa simpleng kagamitan na ito, matutugunan hindi lamang ang pangangailangang akademiko ng mga mag-aaral, kundi pati na rin ang kanilang emosyonal na kalagayan. Mula sa mukha ng kaalaman, dadako naman tayo sa isa pang kagamitang magpapainganyo sa mga mag-aaral na makilahok sa talakayan. Ang tawag sa ikalawang kagamitang aking ginawa ay numero ng kapalaran, na naglalayong pukawin ang interes ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng isang masaya at nakakaingganyong paraan ng pagbabahagi o pagsagot sa talakayan. Para sa paggawa ng numero ng kapalaran, kakailanganin natin ang ilang simpleng kagamitan. Narito naman ang mga hakbang sa paggawa nito. Gumawa o mag-print ng mga numerong ipapaskil o ididikit sa board. Idikit ang gilid at ilalim ng bawat numero sa board para may espasyo tayong maipasok ang mga papel sa likod. Gumawa ng mga malikhaing deskripsyon na babagay sa iyong klase. Halimbawa, ang sasagot ay ang may pinakamakulay na notebook ngayong araw. Ilagay ang mga deskripsyon sa loob ng bawat numero. Dagdagan pa ng konting disenyo o kulay ang board para mas nakakainganyo at nakakagana itong gamitin. Kapag handa na ang numero ng kapalaran, narito naman kung paano ito gagamitin sa loob ng klase. Una, ipakita at ipaliwanag ang numero ng kapalaran sa klase sa simula ng pagtatalakay bilang pamamaraan sa pagtawag ng mag-aaral na sasagot o magbabahagi sa klase. Pangalawa, magbigay ng mga katanungan na may kaugnayan sa paksa o pagtatalakay. Kung walang magtataas ng kamay, maaaring tumawag ng mag-aaral na pipili ng numero mula sa mga pagpipilian. Kapag nakapili na ng numero ang mag-aaral, kunin ang deskripsyon na nasa loob ng numero at basahin ito sa klase. Ang mag-aaral na sumasalamin o inilalarawan ng nabasang deskripsyon ang siyang sasagot o magbabahagi sa klase. At syempre, pwedeng gawin ito kahit may gustong sumagot para mas maraming maiingganyong makilahok. Narito naman ang kalagahan ng nasabing kagamitan. Una, maaari itong gamitin para sa iba't ibang asignatura. Pangalawa, ang kagamitang ito ay isang malikhain at nakaka-interes na pamamaraan upang tumawag ng mag-aaral na sasagot sa tanong o siyang magbabahagi. Pangatlo, isang magandang paraan ito upang hindi mabagot ang mga mag-aaral dahil sa kasabikan na makuha ang deskripsyon na nakapaloob sa bawat numero. Nakatutulong rin ito sa pagpapalakas ng paghahandang makinig at makilahok sa pagtatalakay dahil may mga pagkakataong sila ay matatawag sa recitation o pagbabahagi sa klase. Sa kabuuan, sa pamamagitan ng numero ng kapalaran, hindi lang tayo nagtuturo ng aralin, tinuturuan din natin maging bukas, alerto at handa ang ating mga mag-aaral. At ang bawat numerong bubuksan ay paanyaya sa mas aktibong partisipasyon at paalala na bawat mag-aaral sa klase ay may boses na dapat marinig. Minsan, kailangan lang natin ng mas masayang paraan para ito'y mailabas. Mula sa kapalaran ng numero, tutungo naman tayo sa ikatlong kagamitang panturo. Ang ikatlong kagamitang aking ginawa ay tinatawag na kahon ng pagtuklas. Mula sa pangalan pa lamang, malinaw na ang kagamitang ito ay nakatuon sa pagtuklas. Pagtuklas ng kaalaman, ideya o kahit ng sarili ng bawat mag-aaral habang sila ay sumasagot at nakikilahok sa aralin. Bago simulan ang paggawa ng kahon ng pagtuklas, mahalagang ihanda muna ang mga pangunahing kagamitan na kinakailangan upang may sakatuparan ito ng maayos.
kabilang dito ang mga sumusunod na kagamitan. Matapos maihanda ang mga kailangang materyales, maaari nang simulan ang aktwal na paggawa ng kahon ng pagtuklas. Narito ang mga hakbang o proseso sa paggawa ng kagamitan. Gumawa ng isang cube o kahon na may parehong sukat sa bawat bahagi. Kulayan o dikitan ng mga colored papers o anumang maayos na pangbalot ang buong kagamitan para mas maging maayos at magandang tingnan. Ilagay ang mga larawan, salita o tanong sa loob ng kahon na papasagutan sa mga mag-aaral bilang hakbang sa pagpapakilala ng panibagong paksa o motibasyon. Siguraduhin na maayos ang pagkakagawa at kabuuang disenyo ng kagamitan bago ito gamitin sa klase. Kapag tapos na ang paggawa ng kagamitan, narito naman ang mga hakbang kung paano ito epektibong magagamit sa aktwal na pagtuturo. Partikular na mainam ito para sa pagpapakilala ng bagong paksa o para sa motibasyon. Ilagay sa loob ng kahon ang mga larawan, salita o katanungan na may kaugnayan sa bagong paksang tatalakayin. Tumawag o pumili ng mag-aaral na bubunot sa mga nasa loob ng kahon at hilingin sa mga mag-aaral na ipaliwanag kung ano ang kanilang nakikita sa nabunot at kung paano ito konektado sa paksa na tatalakayin. Ang nabunot ng mag-aaral ay ididikit sa bawat bahagi ng cartoon o cube. Gagawin ito hanggang sa matapos ang pagpapaliwanag sa mga larawan, salita o katanungang nasa kahon. Pagkatapos, ipapakita ng guro ang panibagong paksa at magpapatuloy sa talakayan. Bukod sa pagiging isang malikhaing kagamitan sa pagtuturo, mahalagang bigyan diin ang mga benepisyo nito sa proseso ng pagkatuto. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Maaari itong gamitin para sa iba't ibang asignatura at pamamaraan o layunin, halimbawa para sa motibasyon. Nagbibigay ito ng masiglang paraan para sa pagpapakilala ng paksa at pagpapaliwanag ng mga ideya na tumutulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng aktibong partisipasyon sa klase. Nakakatulong ito upang mapukaw ang interes ng mga mag-aaral bago magsimula ang talakayan sa paksa. Pinapalakas nito ang kanilang motibasyon sa pagkatuto. Binibigyan nito ang mga mag-aaral ng pagkakataon na mag-isip at magpaliwanag ng kanilang mga ideya at kung paano nila nakikita ang relasyon ng mga konsepto sa kanilang natutuhan at sa bagong paksa. Sa kabuuan, ang kahon ng pagtuklas ay simpleng kagamitan, ngunit ang tamang paggamit nito ay nagiging daan upang ang mga estudyante ay matutong mag-ugnay ng mga ideya, magpaliwanag at maghanda sa mas malalim na diskusyon. Mula sa kahon ng pagtuklas, ngayon ay magtungo naman tayo sa ating pang-apat na kagamitang pampagtuturo. Ang tawag sa pang-apat na kagamitang aking ginawa ay hagdan ng kaisipan. Mula pa lamang sa pangalan, malinaw na ang kagamitang ito ay naglalayong gabayan ang mga mag-aaral sa unti-unting pag-akyat tungo sa mas malalim na pag-unawa. Bilang panimulang hakbang, kinakailangan munang ihanda ang mga materyales na gagamitin sa paggawa ng hagdan ng kaisipan. Depende sa disenyo, maaaring printed o manual, maaaring gamitin ang mga sumusunod. Pagkatapos maihanda ang mga materyales, maaari nang simulan ang malikhaing paggawa ng hagdan ng kaisipan. Narito ang mga hakbang. Gumuhit o gumawa ng layout ng hagdan na may 5 level o baitang na sumasalamin sa iba't ibang antas ng kognitibong domain. Ilagay ang mga katanungan o gawain na nauugnay sa bawat level o baitang. Tiyakin na bawat baitang ay mayroong katumbas na gawain o tanong na magpapalalim sa pag-unawa ng mag-aaral. Gumawa ng malinaw na panuto para sa mga mag-aaral kung paano isasakatuparan ang nasabing gawain. Kapag handa na ang kagamitan, mahalagang isaalang-alang ang angkop na oras at paraan ng paggamit nito sa klase.
Inirekomenda itong gamitin bilang sumutibong gawain matapos ang isang talakayan. Narito ang mga hakbang kung paano ito gamitin sa loob ng klase. Ang gawain ito ay maaaring magsilbing pagtataya, aplikasyon o sumutibong gawain para sa isang talakayan. Pagkatapos ng talakayan, ipamahagi at ipaliwanag sa mga mag-aaral ang gawain para sa hagdan ng kaisipan. Ang gawain ay nahati sa 5 antas na mayroong nakatalagang tanong o gawain: paksang tinalakay, bagong natutuhan, aplikasyon, pagsusuri at pagninilay. Ang gawain ay magpapaunlad sa metakognisyon at mataas na antas ng kognitibong domain ng mga mag-aaral. Higit pa sa isang simpleng graphic organizer, ang hagdan ng kaisipan ay isang makabuluhang kasangkapan sa pagsasakatuparan ng malalim na pagkatuto. Narito ang mga mahalagang benepisyo ng kagamitang ito. Maaaring gamitin ang gawain ito sa iba't ibang asignatura upang mapalawak ang pag-unawa ng mag-aaral. Ang mga gawain sa bawat baitang ay nakatutulong upang mapalalim ang kanilang higher order thinking skills o HOTS at hindi lamang limitado sa simpleng pag-alala ng mga impormasyon. Mula sa paksang tinalakay hanggang sa mga pagninilay, natutukoy ng mag-aaral kung paano umuusad ang kanilang pagkatuto sa paksa. Ang bawat baitang ay nag-uudyok sa mag-aaral na mag-isip at magnilay na mahalaga sa paghubog ng metakognisyon ng mga mag-aaral. Binibigyan nito ang guro ng ideya kung alin bahagi ng aralin ang kailangan pang pagtuunan ng mas maraming pagpapaliwanag o karagdagang pagtatalakay. Dahil ang bawat mag-aaral ay may iba't ibang karanasan at pananaw, ang gawain ay nagbibigay daan upang mas ma-personalize ang kanilang pagkatuto at pagpapahayag. Sa kabuuan, ang hagdan ng kaisipan ay isang mabisang estratehiya upang matulungan ang mga mag-aaral na marating ang mas mataas na antas ng pagkatuto. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating pang-5 kagamitang pampagtuturo na aking nilikha at dinisenyo. Ang pang-5 kagamitan na aking binuo ay tinatawag na kahon ng karunungan at katanungan. Hindi lamang ito basta kahon, kundi isang malikhaing paraan upang malaman at matuklasan ang mga natutuhan at katanungan ng mga mag-aaral pagdating sa paksa. Bilang panimulang hakbang, mahalagang maihanda muna ang mga pangunahing materyales na gagamitin upang mabuo ang kahon ng karunungan at katanungan. Narito ang mga kailangang kagamitan. Matapos makumpleto ang mga materyales, maaari nang simulan ang malikhaing paggawa ng kahon. Narito ang mga hakbang-hakbang na proseso. Gumawa ng kahon at balutan o dikitan ito ng magandang disenyo. Hatiin ang loob ng kahon sa 2 sa pamamagitan ng paglalagay ng karton sa gitna. Ang harapan ng kahon ay ilalaan para sa kahon ng karunungan, samantalang ang likuran naman ay para sa kahon ng katanungan. Kapag handa na ang kahon, maaari na itong gamitin sa klase bilang pagtatapos o pagtataya. Narito kung paano natin ito maisasakatuparan. Sa pagtatapos ng talakayan, hilingin sa mga mag-aaral na isulat o ibahagi ang kanilang mga bagong natutuhan, maikling refleksyon o mga katanungan tungkol sa naging pagtatalakay. Bibigyan ang bawat mag-aaral ng maliit na piraso ng papel na kanilang susulatan. Ang mga naisulat na bagong natutuhan ay ilalagay sa bahagi ng kahon para sa kahon ng karunungan. Samantalang ang mga tanong naman ay ilalagay sa bahagi ng kahon ng katanungan. Ang mga naisulat na tanong sa kahon ng katanungan ay bibigyang linaw at kasagutan ng guro bago tapusin ang kasalukuyang pagtatalakay o bago simulan ang panibagong paksa. Higit pa sa isang simpleng kahon, ang kagamitang ito ay nagsisilbing tulay sa epektibong komunikasyon at pagtataya sa loob ng klase. Narito ang mga dahilan kung bakit ito mahalaga. Una, maaari itong gamitin para sa anumang asignatura. Pangalawa,
nabibigyan ang mga mag-aaral ng pagkakataong isulat ang kanilang mga bagong natutuhan sa pagtatapos ng pagtatalakay, pati na rin ang pagkakataong magpadala ng mga tanong tungkol sa paksa. Ang mga nahihiyang magtanong na mag-aaral ay nabibigyan ng oportunidad na isulat na lamang ang kanilang tanong at hayaang ang guro ang magbigay ng paliwanag o sagot bago simulan ang panibagong paksa. Malalaman o mababasa ng guro ang mga natutuhan at mga katanungan ng lahat ng mga mag-aaral. Sa kabuuan, ang kahon ng karunungan at katanungan ay isang makabuluhang kagamitan sa loob ng silid-aralan na nagtuturo ng refleksyon, pag-iisip, pagtatanong at pakikiisa sa talakayan. Muli, narito ang 5 kagamitang pampagtuturo na aking nilikha at dinasenyo. Una, ang mukha ng kaalaman. Pangalawa, ang numero ng kapalaran. Pangatlo, ang kahon ng pagtuklas. Pang-apat, ang hagdan ng kaisipan. At panghuli, ang kahon ng karunungan at katanungan. Sa panahon ng makabagong edukasyon, hindi sapat ang kaalaman lamang. Kinakailangan din ang pagiging malikhain, mapanlikha at may malasakit na guro. Sa pamamagitan ng mga kagamitang aking naibahagi mula sa mukha ng kaalaman hanggang sa iba pang makabuluhang kagamitan, nais kong ipakita na ang epektibong pagtuturo ay hindi lamang nakabatay sa kurikulum, kundi sa ating inisyatibo at pag-unawa sa pangangailangan ng bawat mag-aaral. Kaya naman, hinihikayat ko kayong gamitin, paundarin o kuhanan ng inspirasyon ang mga kagamitang aking ibinahagi. Maaaring ang mga ito ay simple, ngunit sa tamang paggamit at layunin, kaya nitong baguhin ang karanasan sa loob ng silid-aralan. Muli, ako si Nicole Quiñones na nagsasabing bilang mga guro sa kasalukuyan at hinaharap, tayo ay mayroong malaking ambag sa paghubog ng isang edukasyong tunay na may saysay, may puso at may direksyon. Maraming salamat mga ka-eduk, hanggang sa muli!